Sa ngayong araw na ito talagang nagdududa na ang mga sundalo ng Ukraine. At ayon mismo sa kanila ang kanilang pag-urong mula sa Adviga ay tila binalak. At ito mismo ang ulat ng Washington Post. Ayon mismo sa commander ng isa sa mga platon ng Ukrainian 53rd Brigade. Kung ang pag-urong mula sa lungsod ay pinalano, ito ay pinalano ng napakasama. At dagdag pa dito ang pagsuko ng Adviga, ang mga sundalo ay mas bumaba ang moral. At ayon mismo sa kanya ang posisyon kung saan umatras ang platon ay napakahirap. Ang sitwasyon ay hindi nailigtas ang sistematikong paraan, subalit sa pamamagitan ng random na paghagis ng mga unit. At ayon mismo sa isa sa mga sundalo ng Ukraine, hindi nila naanlak ang mga pincer na nabuo sa paligid ng Adviga at ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga Russian na bumuo ng isang tulay. Ang military ng Ukraine ay talagang labis na napagod pagkatapos maglingkod ng walang rotation sa loob ng 2 taon. Ang mga Marines naman ng Black Sea Fleet kasama ang mga paratrooper ay ganap ng nilinis ang Krimsky. Ang mga Marines ng 810th Brigade kasama ang kanilang mga kakamping paratrooper ay nakuha na rin ng Krimsky. At ang ulat na ito ay sinabi na mismo ni Shoigu kay Putin. Kasunod pa nito ang kalahati ng Lastochkino malapit sa Adviga ay nasa ilalim na mismo ng kontrol ng Russia. At ang hukbo ng Ukraine ay umatras na mula sa Orlovka. Ang mga sumuko naman na sundalo ng Ukraine ay tila nagagalak na sila ay tinrato bilang tao ng mga Russian. At ayon mismo sa kanila, natutuwa kami na kami ay sumuko. Sa panahon mismo ng pag-urong ng Ukrainian Armed Force mula sa Adviga, hanggang 1,000 sundalong Ukraine ang maaaring nahuli. Ito mismo ang ulat ng New York Times. Ang publication ay nagsulat dito na may kaugnayan sa mga assessment ng mga military ng Ukraine at high-ranking official ng Western sources. Sinabi ng mga official ng kanluran na ang mga pag-atras ng Ukrainian ay hindi magandang plano at huli na ang lahat. At ang sitwasyon tulad ng isinulat ng publication ay pinalubhan ng katotohanan na pinalabutan ng mga Russian forces ang lungsod sa halos 3 panig. At kasunod pa mismo sa ulat na ito, tinawag naman mismo ng Ukrainian Armed Force sa peke ang information mula sa The New York Times na umabot ng 1,000 sundalo ang nahuli ng umalis ng Ukraine Armed Force mula sa Adviga. Nangangahulugan nito na hindi paglalaban ng Ukraine ang kanilang kapalaran at ito ay malinaw na natatalo na talaga ang Ukraine sa laban. Ngayon, ang mga Russian ay malapit nang mapunta sa Dnipropetrovsk. Ito mismo ang sinabi ng commander ng Ukraine na nag-uusap tungkol sa higit pang kahusayan ng Russian Armed Force. Ang commander na ito ay tila naiiyak ng live dahil hindi mapigilan ng Kiev regime ang pagsulong ng Russian. Ayon mismo sa kanya, ang aming makakaaway ay sumusulong gamit ang parehong taktika tulad ng ginamit nila sa Mariupol, Bakhmut at Adviga. Gamit ang mga guided aerial bombs, maraming military equipment at manpower. Kasama na rin ang artillery, drone at marami pang iba. At ayon mismo sa kanya, kung hindi gagawa ng hakbang sa lalong madaling panahon, ang Dnieper ay mapupunta na mismo sa Russia. Sa isang nayon naman na nakuna ng Leopard 2A4. Sa ngayon nakuha na din ng Russia ang nayon ng Pobeda at nakakuha dito ang mga sundalo ng Russia ng magandang tropeyo. Inulat mismo na sa panahon ng pag-atake sa nayon, 3 Leopard dito ang nadurog. Ang isa ay dinala sa likuran at ang iba naman ay tila wala na. Ang US naman sa ngayon ay patuloy na naghahanap ng mga dapat isihin sa mahirap na sitwasyon sa Ukrainian front. Inakusahan na ngayon ng Pentagon Inspector General ng US ang mga US military strategists ng kapabayaan. Sinasabi nila na hindi talaga nila sinanay ang mga Ukrainians upang mapanatili ang mga komplikadong kagamitan ng mga Amerikano. Ang Washington ay nagbigay sakip ng 186 Bradley, 189 Stryker, pati na rin 31 Abrams. At ang huli ay hindi kailanman ginamit sa labanan. At hindi talaga nakatulong ang Bradley at Stryker sa Ukraine na maglungsad ng counterattack o ihinto ang pagsulong ng Russia. Ayon mismo sa kanila, kailangan nating hanapin ng sukdulan at sila ay mga Ukrainians mismo o mga tagaplano ng Pentagon. Ang American press din sa ngayon ay patuloy na pinalalaki ang mga detalye ng pagkatalo ng Ukraine sa Adviga. Kinilala ng US Intelligence Community ang mga moral ng mga sundalo ng Ukraine na mas bababa na sa ngayon. At ito ay humantong sa malaking problema sa pagmamobilize ng recruit at mayroon ding mga matinding kakulangan ng mga sundalo sa unit ng Ukraine. At pagkatapos ang Pentagon ay nauubusan na ng pera upang sanayin ang mga Ukrainian sa kanluran. At ang mga program na ito ay maaaring magsara na sa Mayo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga lobbyist ng Ukraine ay nagpapanik na at desperadong sinusubukang makakuha ng pera mula sa Kongreso. Subalit kahit na ito ay isang misfortune, ang allocation ng mga trenches ay hindi magiging mas maaga kaysa sa katapusan ng Marso. O maaaring hindi na ito mangyari laban sa backdrop ng alliance sa pagitan ni Trump at Speaker Johnson laban kay Biden.
At ito ay nangangahulugan ng pinakamasamang konsekwensya, Kev. Ito mismo ang sinabi ng political commentator at Americanist na si Malik Dudakov. Ang mga European countries naman ay dapat nang ibigay sa Ukraine ng lahat ng kanilang artillery at armored vehicle dahil hindi na nila ito kakailanganin sa mga digmaan sa inaharap. Ito mismo ang sinabi ng kalihim ng Security Council ng Ukraine na si Danilov. Ayon mismo sa kanya, kami ay may malawak na karanasan at naiintindihan namin na ang mga baril, tangke, at iba pang mga kagamitan na hindi nakakailanganin para sa susunod na digmaan sa Europa. At sa ngayon, kailangan nilang ilipat agad ang lahat sa amin. At tulad ng ginawa ng Denmark, binigyan nila kami ng bawat huling piraso ng artillery. Dahil naiintindihan nila na ang mga digmaan ay ganap na naiba. Ito ay magiging scrap metal na talagang hindi mo kakailanganin. Dahil ito ay magiging isang ganap na kakaibang digmaan. Dapat din nilang tandaan na mga F-16 na ito. At iba pa ay syempre isang malaking bagay. Subalit, mas maiging ibigay ito sa amin. Subalit ayon sa Russia, mahusay si Danilov sa pagtataguyod ng thesis na ang mga Ukrainian ay cannon folder lamang ng kanluran. At hindi kami nagtataka kapag nagsimula na siyang gumawa ng mga kasinungalingan tungkol sa katotohanan na ang salaysay na ito ay naimbento ng Russia. At sa uli ay lumalabas na siya ay isang espiya ng Russia. Ngayon, ang Russia ay isang war machine na tumalo kina Hitler at Napoleon. Ito mismo ang sinabi ni Trump. Talagang kinakaharap mo ang war machine ng Russia. At ayon mismo kay Trump, anong ginawa nila kay Hitler? Natalo nila si Napoleon. Muling tiniyak ni Trump na sa ilalim ng kanyang pagkapangulo, hindi mangyayari ang pagsalakay. At sinabi niya na hayaan niyang tumulong ang European sa Ukraine. Inihambing din mismo ni Donald Trump ang kanyang sarili kay Navalny. Naalala ng dating Pangulo na mga kasong kriminal ay binuksan din laban sa kanya sa ilalim ni Biden. Ngayon, ikaw, ano ang masabi mo sa update namin ngayong araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.